Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong pakikibahagi sa Banal na Eucharistia. Ngayon ay 22 linggo sa karaniwang panahon. Ang mangunguna sa ating pagdiriwang ngayong umaga ay si Reverendo Padre, Reverendo Monsignor Sabino Benco. Magsitayo po tayo. Ito bigawin natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Ano ang kahulugan na sumati ng Panginoon? Kanina, ininsensuhan ko ang altar. Pagpapahayag ng pagkilala ang altar ito, kaya sa altar ako lumuhod at kaya humalik ako sa altar bilang inyong kinagawan ay sapagat ang altar ang sa isip ni Kristo na siya nating kapili niya. Kung kaya yung pag-iinsenso ay pagpapahayag una ng pagkilala sa kanyang kabanalan at kadakilaan. At ikalawa, upang ang insenso na iniaalay natin sa kanya ay maging sa atin naman ay kumakalat. Kaya mamaya, kayong lahat, tayong lahat ay i-insensuhan.
Ngunit may sinasabi ito, ang halimuyak ng kamaniya ay upang pawiin ang hindi magandang amoy sa kapaligiran at sa ating pagkatao. Nitong mga nakalipas na araw, tila ba ang buong bansang Pilipinas ay naroon sa may kabuyan. At ang ating nakita at narinig at nasaksihan ay ang hindi magandang tanawin ng putik, ng dumi, ng amoy, ng katayuan ng ating bansa. Kung kaya ngayon lalo tigit ang kahulugan ng tubig sa binyan, paghuhugas sa dumi ay ating tutuhanin. Manalangin tayo na tayong mga Katolikong Pilipinong pininyagan, binusan ng tubig noon, hinugasan na tayo naway makuhang mapanatili ang kalinisan na siyang karapat-dapat sa Diyos at karapat-dapat at angkop sa kanyang bayan. Ama naming makapangyarihan, ipahayag mo kung ikaw ay kapiling ngayon ng iyong sambayanang Pilipino. Ngayon ginugulita namin ang iyong paglikha, lalo tigit ang sakramento ng binyag namin tinanggap. Kaya paspasan mo po itong tubig na iyong ginawa upang aming magamit para sa aming hindi lamang pagdidilig sa halaman, kung hindi para sa amin pong mga Pilipino, lalo tigit paghuhugas sa dumi. Ginamit mo po ito sa pagpapalaya sa kaalipinan, sa kadiliman, sa kasakiman, para sa iyong hinirang na sambayanan. Tubig din po ang iyong ginamit ng iyong mga propeta upang ang iyong bayan ay tawagan at akalin sa tunay na tubig na landas. Kaya sa pamagitan po ng tubig, italaga mo kami muli. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Akayin kami sa tunay na makatarungan, banal na landasin ng Ebanghelyo ni Jesucristo ang aming Panginoon sa tulong ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Amen. At ngayon po awitin natin 13 ang pananawagan, Panginoon, Kyrie eleison, kaawaan mo kami. Dalisayin nawa tayo ng makapangyarihang Diyos sa ating mga kasalanan at karumihan at pamandahan sa pagdiriwang na ito ng pagpupuri pa sa salamat
Paginabati naman niya tayo na makakinawang sa piling niya sa buhay na walang hanggan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan. Ama naming makapangyarihan, kanang pinakabuti iyong tinataglay, gawin mo sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong alang dakilat bantog, upang sa pagulad na aming pagsunod sa pananampalataya iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong ihandog at ang iyong pinagyaman mapanatili mo kong lubos.
sa iyong pagsubaybay sa amin at pagpupok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Anak ko, maging mapagkumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ikaw ay dumadakila, lalo ka namang magpakumbaba. Sa gayon, kalulugdan ka ng Panginoon. Huwag mong hangarin maunawaan ang mga bagay na lampas sa iyong kakayahan. Huwag mong saliksikin ang hindi mo kayang malaman. Nililini ng matinong tao ang mga talinghaga. Nawiwili silang makinig pagkat nais nilang patuto. Kung ang tubig ay nakamamatay ng apoy, ang paglilimos ay nakapapawi ng kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa biyaya ay pinuspos.
kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai, na may nagliliyab na apoy, balog ng pusikip na kaliliman, may malakas na hangin, may tanog ng trompeta, at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito ay marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng liba-bilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsin kayo po. Sabi ni Jesus sa mahal, dalhin niyo ang aking pasal, kaapuan ko'y tularan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanggap kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa tao ito? Sa ngayon mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag nanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dinig ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging pinagpala ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal.
mga ginigiliw ang mabuting balita ng Panginoon. Si Jesus ay pinagmamasdang mabuti ng mga tao na ang tingin sa Kanya ay hindi ito mapagkakatiwalaan. Ngunit lumitaw na si Jesus pala ang nagmamasid sa Kanyang kapaligiran. Ano nga, sa halip na sila ang makatuklas ng ipupuna sa Kanya, meron pala siyang nakita na gusto ngayon niyang gamitin ng pagkakataon upang paalalahanan ang ganyang mga kaibigan. Una, yung mga inanyayahan at ikalawa, yung nag-anyaya. Ang mga kasama ni Jesus na inanyayahan sa kainan na yun. Ano ba yung kainan na yun? Kaugalian mo ng mga Hudyo matapos sumamba sa sinagoga sa araw ng Sabat. Paglabas nila ng sinagoga, may mga Pariseo doon na mangiimbita ng ilang kaibigan, sa amin ka na kumain, naghanda ng kare-kare si Mrs. At doon natin ipagpatuloy ang balitaktakan at ang pagninilay sa salita ng Diyos. Sa isang ganoon na paanyaya matapos ang pagsamba sa sinagoga, doon naanyayahan si Jesus. At doon nga niya binitiwan ang ilang katotohanan na mahalaga sa kanila noon hanggang sa atin ngayon. Una, na ikaw ay huwag sa sarili mong isipan akalain na nakaaangat ka, mas mahusay ka, mas marangal ka, mas malinis ka kaysa kapwa mo. At itinakita niya doon sa naguunahan na piliin yung upuan ng dangal, the seat of honor. Kapag doon nga naupo, kapag ito ang iyong hinanap, kapag ito ang nagmamadali kang pinuntahan, malinaw sa pag-iisip mo ito ang dapat sa iyo. Ikaw ay tumpak lamang na kilalanin itanghal ng iba. At sabi ni Jesus, mapanganib yun, pare. Sapagkat kung merong bisitang mas VIP pala kayo sa iyo, alam mo ba mangyayari? Yung naganyaya, mapipilitang lapitan at sabihin, pare, pwede ba? Ibigay mo yung upuang iyan sa kanya. Ito'y para sa kanya, hindi yan para sa iyo. Napahiya ka na. Sa totoo lang, ang nagpapakataas, iyon ang ipinababa. Yung nagmamagaling, yung malaki ang ulo. Yan ang kasabihan natin, mga Pilipino. Malaki ulo. Bakit ba malaki ulo? Puno ng hangin. At ang isang puno ng hangin, ito ba may laman? Hindi. Napakadaling umimpis niyan. Yung nagmamataas, yung tingin niya siya ang pinakamatangkad. Ang tingin ngayon niya sa iba, puro bonsai ito. Puro bansot. Yung akala niya ay siya ang dapat itanghal. Masdan ninyong mabuti, iyon ang tumatapak sa kanyang kapwa. Ginagawa niyang tuntungan. Kaya sabi ni Jesus, yung mga taong mahangin, mapagmalaki, napakagaling ang tingin sa sarili, iyan ay madalas hindi mga taong may tunay na pagmamahal at paggalang sa kapwa. Pagkos sila yung gagamit ng ibang tao para ang sarili nila ay lalo pang palakihin. Sino ba yung talagang nagiging mabuting tao? Sino ba yung talagang nakikinig sa aral at anyaya ng Diyos? Iyon yung mababang loob.
Iyon yung kinikilalang ako po hanggang dito lamang sana ako. Iyon yung sa kanyang pagpapakababa. Sa totoo lang, iyon ang itataas ng biyaya ng may kapal. At matapos iyon, binalingan naman ni Jesus yung nag-anyaya sa kanya. Sapagat ito'y pagtitipon ng mga guro, pagtitipon nito ng mga kinikilalang may sasabihin, kaya makinig ka. At sinamantala nga ni Jesus, pati na yung nag-anyaya sa kanya, kanyang pinuna. Salamat nga pala sa invitation mo. Ngunit napansin ko, huwag mong mamasamain, kaming lahat na binisita, narito ngayong bisita mo mga pinili ata sapagkat kami ay makapagdadagdag sa iyong karangalan. Alalaong baga, ang iyong mga inanyayahan ay lahat ay mayroong pangalan. Lahat ay kahit paano makabubuti sa iyo. Ang tunay na pag-anyaya, ang tunay na pagbubukas ng iyong sarili sa iyong kapwa ay makikita mo na hindi self-serving, na hindi mo ginagawa para ikaw ay makinabang. Kung hindi ginagawa mo alang-alang sa iyong inanyayahan, sino yung alang-alang sa inanyayahan mo magagawan mo ng mabuti? Imbitahin mo yung mararalita, yung hindi makapag-aanyaya sa iyo sapagkat wala silang pera para magpakain, para maghanda. Yun ang totoo. Iyon ang ikinalulugod ng Diyos. At iyon ang uri ng pag-anyaya, pagbubukas ng sarili sa ibang tao na nakikita ng Diyos at Diyos ang magagantimpala pagdating ng panahon. Ngunit mga kababayan ko, kung si Jesus pala ay ganoon ka-observant, kung si Jesus pala saan man siya naroon, nakikita niya kung alin at sino, paano ang Diyos ay lalo pang mabibigyan dangal kung paano ang tao sarili niya ay maitatama. Kung si Jesus kaya ang narito sa atin ngayon, kung siya na inaanyayahan natin, Panginoon, halika. Kung siya ngayon ang kapiling natin dito sa Pilipinas, ano kaya ang kanyang mapipilitang punain? Ano kaya ang hindi maaaring pagtakpan? Ito ba yung umaalingasaw na baho? Ang Pilipinas ba naging isa ng piggery, babuyan? Wala nang marinig kundi pork, nakaka-kolesterol. Yan. Mga kapatid, napakahalaga na tayong mga sumasampalataya ay itanong sa sarili, ano ang sasabihin ng Panginoon kung siya ang inanyayahan natin ngayong araw na ito ng linggo upang tayo samahan. Sasabihin kaya niya, uulitin kaya niya yung sinabi ni Cardinal C noon na dito sa ating bansa, makuha man nating patalsikin sa Alibaba, yun namang 40 thieves ay naroon pa pala. Palagi bang iyon ang ating kasaysayan? Makuha man nating sipain ang isang Alibaba. Ulit-ulit natin itong ginagawa, hindi ba niyo napansin? Iyan ang EDSA, iyan ang EDSA Shrine, iyan ang people power. Ang tanging nating nakukuha sipain ay si Alibaba. Ngunit magigising tayo, yung palang 40 tips na kasamahan ni Alibaba na hindi natin nakikilala, mga nagtatago pala. Naroon pala sa Pilipinas, babaguhin natin ang istorya, hindi 40 tips ni Alibaba. Multiply it. Sa atin ay hindi addition, sa Pilipinas, multiplication. Multiplication sa lawak ng korupsyon. Multiplication at hindi addition. Wala nang nangyaring subtraction. Hindi ba niyo napansin? Walang pagbabawas. At ang nakalulungkot, anumang usapan ng pagbabago, pati na yung usapan na nakalilin lang
tanggalin yung nagiging kababuyan. Ito po hindi totoo hanggat may tao na ang sarili niya ay ipinupera. Tanggalan sila, subalit hindi ako. Iyon eh. Iyon ang isang napakalalim na ugat na anumang pagbabago ang tinutukoy ay sila, ngunit hindi ako. Nakikita natin yung muta, nakikita natin yung pagnanakaw nila, nakikita natin yung kawalan nila ng katapatan. Subalit, patuloy akong nagpapanggap na ako'y hindi nagnanakaw, na ako'y hindi nagsasamantala, na hindi ko ginagamit ang pera para tapalan ang mata ng aking mga kababayan upang magawa ko ang gusto ko, upang isulong ko ang partido ko. Self-interest. At walang individual at walang partido at walang pangkat sa Pilipinas, ni hindi ang Santa Iglesia ang mga pagkukunwari na walang kasalanan. Nung Biyernes, nung Huwebes nga pala, sa klasiko sa UST, mga pari, international yan, ni isang tumayo. At inamin ng isang religious, ang problema po namin ay may kinalaman din sa pera. At ako'y napatawa na kayo sa inyong kongregasyon ay may problema sa pera, nang ibig sabihin ay may mga kasama kayo na sticky ang kamay, na kaya rin na makadispal ko. Ganun ba? Sige ka, pag-usapan natin. Hindi lang kayo. Meron din tayong mga parokya, meron din tayong mga organisasyon, meron din tayong obispo, meron din tayong kung ano-ano, sino-sino. Pagdating na sa pera, kaya yung ating nakita nito mga araw nito at makikita pa, hindi pa natin nakikita ang lahat. Sa isang banda hindi nakapagtataka. Ang aming tinalakay sa klasiko ng mga pari ay, bakit kaya? Tayo bang mga Pilipino, ganoon na lamang ka-deprived? Ganoon na lamang ba tayo karukha? Kung kaya, sino man sa atin, sa sandaling magkaroon ng pagkakataon, ito'y hindi niya kayang paglabanan ng tukso na samantalahin para sa sarili. Ganoon ba tayo? Tayo bang lahat ay naghihintay lamang? Ang prinsipyo ba natin ay sila noon, ako naman ngayon? Sila noon ang nakapagnakaw, ako naman ngayon ang magnanakaw? Wala na bang pagbabago? Ganoon ba? Kung kaya't ang ating politics of patronage, naku Panginoon ko, ito po ang isang napakalalim na sakit. Anong uri ng demokrasya na ang nagpapatakbo'y pera? Kung kaya't napakahalaga na hawak mo ang pera, na may pondo ka, mayroon kang lump sum, na mayroon kang sa budget ay hindi itemized, na mayroon kang bilyon-bilyon. Anong uri ng demokrasya? May demokrasya ba tayo? Si Cardinal Sin din ang nagsabi, huwag ninyong kalilimutan, na malayo pa tayo sa political maturity of a real functioning, properly functioning democracy, na kung saan ang mga tao ang pinagbabatayan ay values and truths, the interest and the common good. Hindi ang botanteng Pilipino, ang madlang ng ating bansa ay hindi pa rin kaya na ang alok ngayon, yung sinsilyo, yung barya ngayon ay nakasisilaw na. Kung ganoon ang ating mga kapatid, pataas, maaaring hindi na barya ang nakasisilaw, pero pera pa rin. Mga kababayan, kung si Jesus ay narito at tayo ay pupunain, sa palagay ninyo yun kaya ang kanyang sasabihin? Doon sa banal na ebanghelyo, hindi sinabi kung ano naging reaksyon ng mga
bisitang kasama niyang inanyayahan. Kung ano ang naging sagot naman ng nag-anyaya sa kanila. Ngunit ang gusto kong tiyakin ninyo kung siya narito tayo pupunahin, ano naman ang magiging reaksyon natin? Sasabihin ba natin, Lord, pasensya ka na ho. Talaga hong sa amin ang matuwid. Ang tangi pong tuwid ay yung tuwid na pinakamabilis at pinakamadaling paraan mula sa anumang panggagalingan tungo sa bulsa. Yun na po ang tuwid. Diretso po yun. Wala pong liku-liko. Kaagad. Pasok. Yun na po ang tuwid sa Pilipinas. Pasensya na po kayo. Pasensya na po kayo sapagkat sa amin po hindi lang mga politicians, pati na po mga pare. Pagdating sa pera, tila walang kalaban-laban kay Satanas. Pasensya ka na po, Lord. Sapagkat wala pa kami ng kinakailangang leader. Wala pa kami hanggang ngayon ng leader na ang karakter niya ay talagang mapangahawakan mo. Napakarami po, napakahusay po namin, Lord, na magpanggap. Kanina, sinabi ko yung insenso. Naisip ko, kakapusin tayo ng insenso kung talagang tatanggalin natin lahat yung baho. Ngunit, huwag tayong kapusin sa pananalangin Kyrie eleison. Panginoon, kaawan mo po kami po lahat. Kami po yung magkakapatid. Kami po yung iisang bansa. Kami po yung iisang lahi. Kami pong lahat ay nangangailangan ng iyong kabal. Poon, biyaya mo po, pakibigay sa aming napakahirap na buhay. Amen. Tugon natin sa salita ng Diyos pananampalatayang tunay. Oh
sa atin ngayon ang salita ng Diyos, hindi lamang ang kababaan ng loob, kundi lalo tigit katapakan kay Kristo. Nakababati sa panlahat na hilig natin ang pagmamataas ng pagiging makasarili at kung may pagkakataon ang maging gahit at sakit. Kaya manalangin tayo. Huwag tayo magkunan sa pagdarasal. Walang solusyon na hindi kalakip ang pananalangin. Sabihin natin, Panginoon, gawin mo po kaming mapagkumbaba. Panginoon, gawin mo kaming mapagkumbaba. Panginoon, tinatag mo ang simbahan upang maging kasangkapan ng kaligtasan para sa lahat. Matupad niyawa ang kanyang misyon ng buong kababaang loob at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mapagkumbaba. Panginoon, ibinigay mo sa Santo Papa at lahat ng mga pinunong relihiyoso ang pupulong ipangaral ng Ebanghelyo sa salita at sa gawa. Sila naway magsumikap sa pagtatatag ng iyong kaharian sa mga puso ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mapagkumbaba. Nagtatag ka ng mga kapangyarihang pambayan upang isulong ang kapakanan ng lahat. Gawa, itaguyo nila ang katarungan, kapayapaan at kagalingan ng lahat ng mamamayan sa halip ng sarili nilang interes. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mapagkumbaba. Tinulutan mong magtamo ng mga tanging kaunlarang pangkabuhayan at pagteknolohiya ang ilang mga bansa. Nawa, tumulong ang kanilang mga pinuno sa mga bansang nagsisimula pa lamang lumago sa diwa ng bahing pagtulungan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mapagkumbaba. Panginoon, binigyan mo kami ng misyong ipalaganap ang aming pananampalataya. Nawa, maisagawa namin ito at nabigyan diin ng suportang moral at pinansyal ang mga katikista. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mapagkumbaba. Panginoon, nais mong bumuo kami ng isang pamayanan ng magkakapatid na pinagbubuklod ng paggalang at pag-ibig sa isa't isa. Makatiwas nawa kami sa anumang pagmamataas na nilira sa magandang pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kami mapagkumbaba. Tahimik natin manalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoong Yesus, tinulungan mo ang iyong mga disipulo kung paano maging mapagkumbaba at maging mapagbigay sa pamamagitan ng pagiging lingkod ng lahat sa pagbuwis ng buhay para sa kaligtasan ng kapwa. Nawa tularan namin ng iyong halimbawa at sige makabahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Amen.
Pagsisimba at pagsamba ay maging kalugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Ama, ang banal na paghahain na lagi nawang magdulot ng iyong pagpapaspas na sa aming tubos upang ginaganap po namin sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang manaming mga pangyarihan, tunay kung marapat ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong binukod upang iyong itampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming kasakiman, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay palihan. Kaya ang iyong minamalanak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming mga pagligtas sa aming pagkaligaw ng landas. Kaya kay isa ng mga anghel na nagpupuri sa iyong walang kumpay sa kalangitan, kami po dito sa EDSA Shrine ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Basbasan mo sana mga loob ni Diyos sa pamitan ng Espiritu upang sa aming ikapapaluto ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati yun, ibinigay sa kaniyang mga lagad na Anglika. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman matapos ang mapunan, kinuha niya ang kalis na may palak. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay doon sa mga kaibigan at ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagdangan natin ang pananampalataya. Ginagawa po namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inyalin namin sa iyo ang tinapay na ibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na magtipon at manalangin at magpalay sa iyong harap. Sinasamo po namin na kaming tatanggap ng katawan ng dugo ni Kristo ay pagpalain lahat ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong Santa Iglesia ang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kaming lahat sa pag-ibig at pananampalataya. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Luis Antonio naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid namin natunlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila tutuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Labiring Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga panahon, maipagdiwag na wala namin lagi ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang kapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pilipinas ay makaawit ng amen na karapat-dapat at tunay ng bibigay tangal sa may kapal. Tayo tiyakin natin sa pangalan ng ating mga kababayan, ginagawa natin ito ng tama daigdig. Kailangan na kasunod na buhay, gawa, hindi salita lamang. Kaya tanggapin natin si Jesus sa banal na komunyon. Kailangan natin siya. Awitin muna natin ang panalangin sa Kanya rin galing. Mapasal
katarungan, katutuhanan. Ilayo mo kami sa lahat ng ligalig at kasakiman. Samantalang iniintay namin ang masayang pagbabalik ni Yesu Kristo, aming manlulubos. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesus, huwag bubusan ng isalamalang ang marami naming mga kasalanan at kahihiyan. Pagbuwasan tingnan ko yung pananampalataya ng buong Santa Iglesia. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakayos sa kaunlaran, pagbabago, ayon sa ikasisya ng iyong kalooban, nabubuhay ka nag-ahari, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay natin sa iyo. Mga kapatid, simula sa atin, pagbabago, biyaya, pagkakaisa, magpatiyang po tayo. Narito ang Panginoon, kapiling natin. Narito siya, hindi upang tayo hatulan. Siya'y narito upang tayo mga Pilipino'y alukin ng kanyang kabanalan at ng kanyang pagmamahal. Siya'y ating tanggapin, ating bigkain. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
ngayon, sa panahon ng pangangailangan, ay humihingi kami ng tulong. Bunga ng aming pagkamulat sa nabagang pagpakawasak ng kapaligiran ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalaan ng iginoya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang maipalaganap ang kabutihan, katarungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan, ang pagbibigayan, sa kalamitaan, magkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung maging babaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababaang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, maihatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip na kalinahan, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami paghahat ng karaglaan at pumiliin mo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa sa amin. Pamariya rin ng kapayapaan. Magsitayo po kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandaang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo at ang inyong mga pamilya ng ating mga pating Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kinikilig, sa banal na misa tayong lahat ay pinagpala. Biyaya nito na tayong lahat ay tutol sa anumang salungat sa batas at kalooban ng Diyos. Humayo kayo maging tapat kay Kristo. Salamat sa Diyos.